sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain yung aking speech. Gusto ko lang paalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. O yun, alam nyo na. Alam nyo na. So yung mga asumera. Yung mga asumera dyan. Buhay pa ba yung mga asumera? Yung mga asumera dyan, wag daw kayo nag-a-assume, ha? Iba yung opinion ninyo. Ibig sabihin kasi ng opinion nyo lang yan. Ibig sabihin, it doesn't mean it is the truth. Do not assume that it is the truth. Okay? Ayan lang ay assumption. Ibig sabihin, hindi porket binati-bati ka, o di kaya nakipag-usap sa'yo, nakipag-chat sa'yo, jowa mo na. Kasi mga asumera, ganun eh, di ba? Feeling kagad, jowa na nila eh. Totoo Tapos yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, Sabi nga ni BP Sara Duterte, wag mag-a-assume, Hindi ibig sabihin nung opinion ninyo ayun na yung katotohanan. Kasi alam mo sa mundo na ito, grabe ho ang mga journalist nun at saka mga media nun, kung papansinin ninyo, very objective, ika nga. Pero ngayon, itong mga media ngayon, nung nagkaroon ng Twitter, naging na sila, medyo opinionated na sila. Hindi kasi maganda yun kung ikaw ay isang nag-news anchor, unless yung format ng iyong programa ay katulad ng programa namin na it's all about opinion. Kung ganon, walang problema. Pero kasi yung mga nakikita natin sa news ngayon na supposedly sila po ay naghahatid ng balita, iba na ngayon. Puro na ho sila mga bias at alam naman natin, marami ho sa kanila may retainers. Alam niyo yung retainers? Yung nilalagay sa ngipin? Eto, nilalagay sa bulsa. Kaya na lang nung panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon silang may retainers. Tapos ngayon, naku po, mas matindi kay Tamba. Si Tamba talagang malupit magpa-retainers. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition, and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards, but of course, for international awards.